Hello po mga kalinya, magandang araw po sa atin. January 2, 2023, Happy New Year po sa atin lahat. Pinaintulutan po ng Diyos na makapag-bakasyon po tayo. Dito po tayo ngayon sa Benguet, paglagpas po ng Baguio. Shoutout ko lang na Sister White. Manger! Yan. At hindi tayo sa tawag dito Manger? Transient po ng aking kabatch sa Pangatasan ng Makati. Shoutout boss Romel Yudin and your family. Pero sabi nga, huwag natin sayangin yung opportunity na makapagbahagi ng mabuting balita. Dito po tayo sa labas at makita natin yung pub. Almost 4 o'clock po ng hapon. Yan yung pub. Makita mo dito po sa bandang area na to yung Pala Union po. Nasa Sablan, Benguet po tayo. Siyempre, shoutout lang natin yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, sa Kamog GWS Sablan. Yan. Sa gospel po kapatid, mababasa natin na hinango ito kay San Juan, Kabanata 1, talata 11 hanggang 28. At ito po yung istorya nung tinanong ng mga Libita si Juan Bautista, tinanong mga Libita at ng mga Pariseyo si Juan Bautista. Sino ba daw siya? Tinanong siya kung siya ba yung Mesiyas. Sabi niya hindi. Tinanong din siya kung siya ba yung propeta. Hindi. Yung unang puntos po dito, nagsinungaling po ba si Juan Bautista nung tinanong siya ng mga tao na siya ba ay isang propeta? Ang sagot niya hindi. Pero ang tanong, is John the Baptist sa prophet? Propeta naman po siya. Nagsinungaling po ba siya? Hindi. Kasi po, tinatanong po nung time na, ikaw ba ang propeta? Ibig sabihin, ikaw ba yung hinihintay namin? Ikaw ba yung nakasulat na darating na tagapagligtas? Unang-una makita natin dito na hindi inangkin ni Juan Bautista yung karangalan na para kay Jesus. Hindi inangkin ni Juan Bautista yung posisyon ni Jesus para siya ituring na pinakamagaling, pinakamatalino, or yung hinihintay na tagapagligtas. Makita natin dito ang kababaang loob, yung pag-accept ng mga bagay na hindi para sa iyo. Ito yung una natin nakita sa gospel. The second point po na maganda natin pagbulayan is yung sinabi ni Juan Bautista. Sino ba daw siya? Sabi niya siya yung sumisigaw sa ilang at nagatuwid ng daraanan ng Panginoon. Dito po tayo mag-concentrate. Unang-una, sumisigaw sa ilang. John the Baptist is the voice. Siya yung tinig na sumisigaw. Ang ganda nito, kung si John the Baptist ang tinig, si Jesus naman ang salita. Salita na nakakapagbigay ng buhay. Salita na nagbibigay ng pagpapala. Salita na nakakaligtas. Pero ang tanong nga, naging mabuti ba ang boses na ito? Yes. At ito po yung ginawa ni John the Baptist. Isinigaw niya. Siya yung sumisigaw dun sa ilang. Ano isinigaw niya? Yung katotohanan, yung tama, at yung dapat. At ito po yung pangalawang hamon sa atin. Maging katulad tayo ni John the Baptist na sumisigaw sa ilang. Ipinagsisigawan ang pag-ibig ng Diyos. Ipinagsisigawan ang Diyos natin ay pagpapatawad. Ipinagsisigawan na ang Diyos natin ang pag-asa. Nawa sa araw na to, maging katulad tayo ni John the Baptist, the voice, tagapagsalita, tagapagpahayag ng mabuting balita, tagapagpahayag ng kaligtasan, at tagapagpahayag ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Sabi din doon sa gospel, sinabi ni John the Baptist, ituwid ang mga daraanan. Ito yung pangatlong hamon sa atin ng gospel. Tayo po ba ay tagatuwid ng daan? Tayo po ba ay tagatuwid ng katotohanan? Tayo po ba ay tagatuwid ng mali? Tayo po ba ay tagatuwid ng mga bagay na nakikita natin na mali, na nakikita natin na hindi makakatulong? Not only political, but spiritual and emotional. Hinahamon tayo ng gospel kapatid. Maging daan tayo ng pagtatama. Maging daan tayo ng pagkokorek ng mali ng tao. At
Ito po yung nagiging isa sa mga pagkukulang natin. Ako rin po, may pagkukulang ako. Minsan nahihiya tayo, minsan natatakot tayo na sabihin yung tama sa ibang tao. Na sabihin yung katotohanan para malaman nila na nasa mali silang status. Natatakot tayo na baka ma-reject. Natatakot tayo na baka iwasan tayo. Natatakot tayo na baka i-disalign tayo o ihiwalay tayo sa lipunan. Pero kapatid, ito yung hamon na ginawa ni John the Baptist. Hindi lamang niya pinagsigawan, kung hindi itinuwid niya, itinama niya yung mga mali na nakikita niya. Kaya ang tatlong bagay na dapat natin ipanalangin sa araw na to, na nakita natin sa gospel, si John the Baptist ay may kababaang loob. Hindi niya inangkin yung posisyon o pwesto na para kay Jesus. The second, ipinagsigawan niya sa apat na sulok ng mundo na darating na ang tagapagligtas at ang pangalan niya ay Kristo. Ipinagsigawan niya na darating ang tunay na nagmamahal, ang tunay na tagapagbigay ng pag-asa, ang tunay na dapat nating paniwalaan. Napaparating na ang tunay na Diyos na tagapagligtas natin at ang pangalan niya ay Jesus. And then the third, maging katulad din tayong John the Baptist na sumisigaw, may kababaang loob at tinutuwid ang tama. Itinutuwid yung mali para dumaan sa tamang landas. Kapatid, maging katulad tayo ni Juan Bautista. Maging tagatuwid tayo, may kababaang loob, at palaging ipagsigawan ang pag-ibig ng Diyos. Sa huling bahagi, kapatid, na gusto kong ipaalala. Yes, John the Baptist, may kababaang loob. Yes, John the Baptist, sumisigaw, naging boses. Yes, John the Baptist, na nagsasabi na ituwid ang daan. Pero lagi natin alalahanin kung sino ba talaga yung isinisigaw niya. Kung sino ba talaga yung tunay at tabang daan. Kung sino ba talaga yung tunay na may kababaang loob. Hindi ba ang dakilang Jesus? Ang Jesus na ito na nagmahal sa iyo, nagmahal sa akin, na inialay ang kanyang sarili para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya patuloy tayong sumampalataya, sumamba at dumakila sa ating Diyos na buhay. Ang dakilang pangalan, Jesucristo. Let us pray, kapatid. The Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Amang dakila, maraming salamat po sa opportunity na pinagkaloob mo, sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pamilya, ng kalikasan, ng oportunidad, ng pagpapatawad, ng pag-ibig mo, at higit sa lahat, yung pagkakataon na gamitin mo kami sa iyong ubasan. Panginoon, sa araw po at oras na ito, tinatanggap ka namin bilang tagapagligtas namin, bilang Diyos na buhay, na laging naririhan, at lagi kaming tinadamayan sa aming pinagdadaanan. Lord, maging katulad nawa kami ni John the Baptist na may kababaang loob, sumisigaw, pinaglalandakan kung paano kaming pinatawad, kung paano kaming minahal, kung paano kaming pinagaling, at kung paano kaming gagamitin sa iyong ubasan. Panginoon, turuan mo rin kami na magkaroon ng tapang para ipagsigawan at sabihin sa mga tao na ang kanilang kamalian at maintindihan din namin yung aming mga pagkakamali. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupurit pa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus ayong Panginoon. Amen. Okay. Dito pa rin tayo sa sa Kamog. Yan. Kamog, Sablan, Benguet. Paintulot ng Diyos na simpleng buhay lang tayo dito. May 3 days pa tayo para mag-enjoy. Muli-muli po, mula dito sa Benguet, Brother Aldimones nagpasasabi at nagpapaalala, just hold the line, hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless, bye-bye. Nagtour ko lang muna kayo dito. Yan, itong baba po na to, mga bulaklakan po yan sa baba. Yan. Yung doon daw po sa kabila, Nagilian Road. Yan. Nagilian Road, papunta daw po ng La Union. Tapos nakita mo daw po doon banda, hindi ay makita eh. Doon daw po yung dagat, yung papunta ng South China Sea. Bye bye, love you all.